Meron akong ipapakitang video sa inyo na tila baga si Claire Castro ay ibinenta na niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Ito ay dahil sa hilig niya na pag-twist o pagbaluktot sa mga salita. Ugali na ni Claire Castro yan. Makapanira lang sa mga Duterte. Pero this time, itong video na ito ay 10 months ago. Inexpose na namin ng inexpose ito, pero hanggang ngayon, wala pa ring nakikita o naririnig kay Claire Castro na nagsisiman lang siya. Humingi ng paumanhin sa publiko. Wala, dahil hindi niya matanggap o hindi siya tumatanggap na siya ay mali. Puntahan muna natin itong press briefing na ito bago ko i-play yung sinasabi kong video, at sigurado mapapatanong maging ang mga ka-clear. Play natin to. My other question, the defense justified the term neutralized to mean that FERRD did not have a hand in the killings and that it means to arrest through legal means. Isa pa pong argumento ng defense ay hyperbole lang ang lahat ng pronouncements ni former President Duterte and shouldn't mean that he was ordering the killing. Any statement or comment from the palace? Okay. Tingin ko dapat prosecution ang sumasagot niyan. But I just came to realize why Attorney Kaufman used the word neutralize Duterte and his legacy. Sa ating pananaw, ginamit niya ang word na neutralize para hindi masabi na yung word neutralize sa Filipino term natin ay to kill. Wow! Ipakita mo nga sa kahit anong kasulatan, kahit anong libro sa Pilipino na ang neutralize ay ibig sabihin ay rekta na kill o pagpatay. Sige nga, lagi mong sinasabi, Claire Castro, na kapag meron kang sinasabi, dapat meron kang batayan. Nasaan? Ipakita mo sa amin ang basehan mo na ang neutralize sa ibig sabihin sa ating lengguwahe sa Filipino ay to kill o pumatay. Wala kang maipapakita? Fake news ka na, namang hayop ka. Tuloy. So ginamit niya to para in general magagamit siya in some other way. Pero sa Pilipinas, pag sinabi mong neutralize and ang gumamit nito ay ang law enforcement agencies, military, when you say neutralize, it's a euphemism for killing. Wow. Wow. Saan sa manual ng PNP, Manual Operation Book o sa manual nila, sinasabi na ang neutralize ay rekta to kill? Pakita mo nga sa amin, Claire. Pakita mo. Yun lang. Wala nang iba. Neutralize is to kill. Yan ang sinasabi mo di ba? Tuloy. Pati yung word na tukhang, sa Filipino term, pag sinabi mo na tukhang ka, o itotokhang ka, it means kill. Grabe, no? Alam natin na ang tukhang ay tuktok o katok, tapos plea o magmakaawa, o para sa mga alam nila na nagbebenta, gumagamit, para kusang mag-surrender. Yun ang ibig sabihin nun. Ipakita mo nga sa amin, Claire Castro, kung saan nasusulat na ang salitang tukhang o natukhang ay to kill o patayan. Ipakita mo. Hindi yung sa bunganga mo lang. Hindi yung ikaw lang ang nagsasabi at maniniwala na kami. Ikaw mismo ang nagsabi, again, uulitin ko, na kapag ka nagsalita ka, dapat may ebidensya. Dapat may basehan. Dapat base sa facts. Hamon, Claire Castro. Magpakita ka nga. Wag na dito. I-vlog mo na para pagkakitaan mo. Yan naman ang ginagawa mo dyan Gumagawa ka ng mga controversial na pananalita dyan o mga statements para meron kang i-vlog. At doon ka susundan ng mga tao para syempre
kaching-kaching. Extra income na naman. Ngayon, puntahan natin yung sinasabi ko na tila baga si Claire Castro ay ibinenta na niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Pero bago yan, ipakita muna natin paano ba tinatawag ng ano ba ang tawag ng Diyos sa mga nag-iiba ng ibig sabihin ng Biblia. Eto, sa Biblia, ang mga nag-iiba o nagbabaluktot sa kahulugan ng salita ng Diyos ay tinatawag na mga bulaang guro, bulaang propeta, o mga nagtuturo ng mga kathang masasama at walang kabuluhan. Ang mga taong ito ay binabalaan na itakwil dahil sila ay nagsisinsay o lumalayo sa katotohanan. Ngayon, puntahan natin yung vlog mismo ni Claire Castro. Ang title nito, Hanilet Avancenia, Bakit Naman Lord? Sino ba ang Diyos ni F.P. Duterte? Ito dito ay binabatikos niya si Hanilet dahil tumawag siya sa Lord. Bakit naman daw tumatawag kay Lord si Avancenia kung mismong si Pangulong Duterte ay kinurse na niya yung Diyos, minura niya yung Diyos, which is yun yung isang ayaw ko kay Pangulong Duterte na kanyang ginawa. You don't curse God. Huwag mong minamaliit ang Diyos. Okay, maka Duterte ako, pero at that part na minura niya yung Diyos, sinabi niya nga yatang stupid, in so many words, against ako doon. Doon naman tayo, kapag patas naman tayo, doon naman tayo talaga kapag mali. Diba? Kahit pasuportado natin, yung tao na yon kapag mali. Yan ang wala kay Claire Castro. Kahit mali, babaluktutin niya para lang maitama at mailigtas ang amo niya. So ngayon dito, nagpakita siya ng sitas ng Biblia. Tinanong niya kasi si Google. At sabi niya, what does God says about cursing? Kasi si Pangulong Duterte ay nagmumura. Tama? Nagmumura. So, patutunayan daw niya, gamit-gamit ang Biblia, na kahit yung Biblia ay nandidire o isinusuka yung mga taong nagmumura. At itong sitas na to ang ginamit niya. Saan yan? Oh. Hmm. Let no corrupting talk come out of your mouths. Saan ba yan? Teka lang. Not to swear. Eto na. Not to swear. Matthew 5:34 to 37. King James Version. Tignan nyo kung paano niya baliin ang salita ng Diyos. Tandaan natin, ang tawag sa kanila kanina, bulaang guro, bulaang propeta, mga kathang masasamang walang kabuluhan at kailangan daw nating itakwil sila. Okay, balik. Play. But I say unto you, swear not at all. Neither by heaven. Grabe, Hanilet. Grabe, Hanilet. Grabe, Claire. Diba, unang-una, minura na ni dating Pangulong Duterte ang Diyos. Which is, ayoko yun. Ang Diyos na nag-create ng heaven and earth, nag-create kay Adam and Eve. Nag-create sa'yo. Minura niya na, pati ang relihiyon. Nag-create sa'yo pero binabaluktot mo na ang salita niya. Tapos ngayon, nagtatanong ka kay Lord, bakit? Teka lang, sinasabi ninyo na ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak kay Bongbong Marcos. So ang kasalanan ni Duterte, mas lalong hindi kasalanan ng kasama niya sa buhay o yung partner niya, yung second wife niya. Second wife or common law partner niya.
Ngayon gusto mo na yung kasalanan ni Duterte, ni Pangulong Duterte, kasalanan din nung common law partner niya. Wow, galing ah. Paano yung mga di umanong namatay? Sino dapat managot dun? So dito na tayo para hindi tayo humaba. Ginamit niya ang sitas ng Biblia. But does the Bible say not to swear? Ito ginamit niya. But I say unto you, swear not at all, neither by heaven, for it's God's throne, nor by the earth. For ang sinasabi niya dito, yung swear ay pagmumura. O meron kang matabil na dila, baluktot ang dila mo, berdugo ang dila mo. O sige, sabihin na natin nandyan. Yan yung sinasabi niyang swear, pagmumura. Okay? Yan ba ay totoong ibig sabihin ng swear na yan ay pagmumura sa sitas ng Biblia na yan? Puntahan natin. The same sitas ng Biblia sa Tagalog para mas malinaw. Matthew 5:34 to 37. Yan Matthew 5:34 to 37. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. May sinasabi bang pagmumura? Meron bang sinasabing matabil ang dila? Wala. May sinasabi bang swearing? Wala. Kasi ang swearing or swear na sinasabi ni Claire Castro dito ay panunumpa. I swear to the flag of the Philippines. Ganun. Hindi pagmumura. Binaluktot mo ang salita ng Diyos. Binigyan mo ng iba at pansarili mong kahulugan para lamang masira mo ang Duterte. Gamit ang Biblia. Hindi ka ba nanginginig? Kaya nga sa una sinabi ko na tila baga ibinenta na ni Claire Castro ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Dahil kademonyohan po ang gumamit ka ng sitas ng Biblia, siraan mo yung isang tao, ibahin mo ang kahulugan para lang pumasok sa naratibo mo. Ituloy nga natin, basahin. Huwag ninyong sabihing, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kaya'y saksi ako ng lupa, sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag nyo ding sabihing, saksi ako ng Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ngunit, huwag mo ring ipuna ang iyong ulo. Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo. So, ang sinasabi dito, panunumpa, hindi pagmumura. Sapagkat ang isang buhok ng iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. 3 beses nasabi dito na ang swearing doon ay panunumpa, hindi pagmumura. Binali mo ang salita ng Diyos, Claire Castro, para lang maipasok yung propaganda mo. Oo, nagkamali si Pangulong Duterte. Sabihin na natin na minura niya ang Diyos. Totoo naman yun. Mali yun. At hindi namin inaayunan yun at hindi namin pinagtatakpan yun. Para lamang maitama kahit mali. Hindi katulad mo. Imagine gumagamit ka ng salita ng Diyos. Gumagamit ka ng mga sitas ng Biblia. Guys, 10 months ago ito. Yan 10 months ago. Pero never kaming nakarinig ng pagtatama. Yung sinabi ng you don't put something to my mouth or into my mouth or whatever. Grabeng paliwanag niya doon. Pero yung pangtitwist niya, pambabalahura niya sa mga salita ng Diyos, wala tayong narinig. Kahit sorry man lang. Kahit pagtatama man lang. Kahit erratum man lang. Dahil hindi niya kayang ipakita sa mga tatanga-tanga na naloloko niya na siya ay mali at nagkakamali.
Tao ka lang, Claire, nagkakamali ka. Tanggapin mo kung meron kang maling nasabi. Hindi yung meron kang sinabing mali, twinist mo yung mga salisalita, tapos alam mong mali ka na, binaliwala mo lang. Tuloy nga natin konti to. Narito ang ilang paglalarawan sa kanila ayon sa kasulatan. Yung mga nagbabaluktot ng salita ng Diyos. Sila ay mga bulaang propeta o guro. Ang nagtuturo ng mali o salitang interpretasyon ay hindi ayon sa tunay na aral. Hindi yon ang tunay na aral ha guys. Huwag kayong malilito sa Mateo 5:34 to 37. Yung swear doon ay hindi po pagmumura. Panunumpa yun. Mali ang turo ni Claire Castro. Nang babaluktot ng kasulatan, ang mga tao ay layunin ay palabasin na iba ang ibig sabihin ng Biblia. Para kanino? Para sa sariling pakinabang. 2 Pedro 3:16. Katha ng tao, ang mga aral na gawa lamang ng tao at hindi mula sa Diyos. Maliwanag na yung binabasa ni Claire Castro dito ay aral ng Diyos. Pero binaluktot niya. Binaluktot niya at hindi yun mula sa Diyos. Ang payo ng mga Biblia ay itakwil. Yan o. Ang payo ng mga Biblia ay itakwil ang mga ganitong katha at manatili sa tunay na kalooban ng Ama. Claire Castro, paano yan? Maging banal na kasulatan, kaya mong tarantaduhin para maipasok lang ang propaganda mo na si Duterte ay isang napakasamang tao.